Sa Panginoon. Let's sing about His goodness, about Him being the God of our lives. For He is God alone. He is trustworthy, He is reliable, He is so powerful in our lives. Sing. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent. And you are not a God enough. Anything can give you your love. That's just the way it is. Sing it again. You are not God created by human hands. You are not a God dependent any more than ever. Anything we can give. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now it's a good time standing. You are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, it's a good time to sit down. You are on your throne. You are sing, you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, it's a good time to sit down. You are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's when you're unchangeable, Lord. Unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's when you are unchangeable, unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's when you are.
the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. That's what you are. We praise you, Lord. You will never ever change. You can never be shaken. Oh, you are our foundation. We hold on to you, Lord. We hold on to you, Lord. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Come on, let's clap our hands for our Lord. He is unchangeable, unshakable, unstoppable. He is worthy of praise. He is worthy, worthy, worthy. He will never ever change. His love for us will never ever change. His forgiveness will never ever change. His power, His glory is always there. He is always there. Hallelujah. 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 That's who you are, Lord. That's who you
our song in Jesus' name. Amen. Good morning po sa bawat isa. Bago po tayo maupo, tayo po bumasa sa Revelations 3:14 to 22 or pahayag chapter 3 verses 14 to 22. So basahin po natin sa Tagalog. 1, 2, 3, go. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo ang sinasabi ng Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pinagmulan ng mga nilikha ng Diyos. Alam ko ang mga gawa mo. Hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sanang ikaw ay malamig o kaya'y mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. Sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana, at wala ka ng kailangan pa. Hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag, at hubad. Kaya't pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka. At ang puting kasuotan
na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakakahiya mong kahubaran. At bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko. Kaya magsikap ka at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya. At siya'y makakasalo ko. Ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono kung paanong nagtagumpay ako at umupo kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po'y patuloy na nagpapasalamat dahil hindi ka natitinag, hindi ka napipigilan, dahil sa kung sino ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos at kaisa-isang Diyos naming buhay. At kung wala ka, wala kami sa kung nasaan kami ngayon. Kaya Lord, sobra-sobra kaming nagpapasalamat sa iyo. At kung ano man, Panginoon, ang inihanda mo sa amin ngayong umagang ito ay tunay ngang matanggap namin ng buong puso. Tunay ngang kami makinig. At yung Espiritu mo ang patuloy na mangusap sa amin at magdesisyon kami ayon sa gusto mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, kinukumit namin ang aming oras ngayon. Mangusap ka at mas lumalim pa ang aming pagkakilala sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Yan, salamat po. Salamat po sa pangunguna ng ating worship team. And it reminds me of the past, I think 5 to 6 years ago, when the Lord called me and my wife to spearhead our discipleship journey sa church na ito. Alam niyo ba yung inawit natin? Sinong familiar doon sa song na yon? Hindi ko nakikita yung mga tao sa likod kaya nandito ako sa unahan, kaya hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo as you worship God. But yung pong awitin na yun talagang dear sa aking puso dahil that's my team song when I started to spearhead our discipleship journey. Weird kasi when you talk about discipleship, di ba, go, do this, obey, make disciples. But nung nagsisimula ako, ang maliwanag sa akin, it's all about Him. Sabi dun sa lyrics, in the good times and the bad, you are on your throne. Ang laki pong ng halaga sa akin ng phrases na yon, ng lyrics na yon. In the good times and the bad, you are on your throne. And sino dito walang pinagdadaanan sa buhay? May pinagdadaanan man tayo o wala, ito ang gusto kong sabihin sa inyo, nasa trono siya. And He is, ano nga yung una? Unstoppable, unshakable. Ano yung una? Unchangeable, hindi siya nagbabago. Totoo po yun. Nakakatuwa na buti na lang ganun po yung Diyos ko. Kasi kung hindi siya ganun at nakadepende ang aking pagsunod sa aking sarili, baka isang araw lang ang pagsunod ko, wala na ako. Buti na lang hindi siya nagbabago, hindi siya natitinag, ni hindi siya tumitigil ng paggawa. It's one thing to believe that, but it's another thing to really commit to that truth. Alam niyo po ba, pag sinasabing discipleship, akala natin ang main thing is obedience, which is true naman, 'di ba? Nagkaroon po tayo ng nagkaroon po tayo ng series sa Halo. Ano nga po yung acronym ng Halo? Love and obedience. And sabi dun sa huling point, obedience, without obedience,
there's no holiness, accountability, and love because all of those things ay in-instruct ng Panginoon for us to obey. So obedience is the litmus test of being a disciple. But there's underneath, there's a deeper truth in that. Obedience is not about what you do, but it is about who called you to do it. Ulitin ko. Obedience is not about what you do, but it is about who called you to do it. Without God's voice or calling sa inyong mga buhay, obedience is just an empty performance. Without God's voice, obedience is just an empty effort. Nakukuha niyo po? Obedience is not about what you do. It's about who called you to do it. It's about Him. It's about Him. Amen? It's about Him. That's why, ngayong umagang ito na po yung ating huling topic patungkol po sa ating serye ng 7 Churches of Revelation. Marami ba kayo na-discover patungkol sa ating Panginoong Jesus? At ito, mayroon pa siyang huling ituturo sa atin. At ang aking pong panalangin ay tayo'y tumugon sa kanyang panawagan. Kung ano man yung magiging pangungusap niya sa atin ngayong umaga. So, napag-usapan natin yung 6 na churches itong mga nakaraan. Ano nga ba yung mga churches na napag-usapan na natin? Sa Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Pergamum, Sardis, at ano yung Smyrna? Nabanggit ko na ba yung Smyrna? Ayun, Thyatira. Paano ba i-pronounce yun? Thyatira. At ngayon, dadako na tayo sa panghuling simbahan which is yung sa Laodicea. So a konting background. Yung Laodicea Church po or yung lugar doon ay isa pong mayaman na bayan. Very influential po itong city na ito dahil po sa kanyang banking industry. Tsaka sa pagpo-produce ng textile, kumbaga yung mga textile production. At ito pa, kilala po yung Laodicea sa pag-produce ng black wool. Yung mga PC or sinulid na kulay black. Mahal yun nung panahon na yun. At kilala rin ang lugar sa Laodicea na doon sa napoproduce nilang salve or ointment para sa mata. Meron silang napoproduce doon na gamot na sa kanila lang makukuha, mabibili, which is pampahid sa mata para sa mga may mga sakit sa mata. So kaya yung pong mga binasa natin, kung makikita nyo, very symbolic, punong-puno ng figure of speech. Pero kailangan maunawaan natin ano ba yung itsura, ano yung konteksto ng Laodicea dahil meron pong meaning yung binabanggit na yun. So, mamaya makikita natin yan isa-isa. So, mayaman ang Laodicea, influential siya dahil sa banking industry and textile production, especially yung reproduction or production ng black wool. Pero also kilala sila dahil sa medical school na nagpo-produce ng eye salve or ointment na panggamot sa mata. Pero despite sa kanilang napakayaman na katatayuan, materially mayaman sila sa resources, sa kayamanan, technically speaking. Mapera sila kung sa panahon natin ngayon. Pero bagsak ang kanilang spiritualidad. Buti na lang, hindi ako mayaman. Hindi, joke lang po. Hindi masamang maging mayaman, ang masama, yung natutuklasan natin ngayon. Mayaman sila, pero bagsak ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. Yun yung problema sa Laodicea. By the way, just to take note,
ang mga letter na ito ay para sa mga simbahan. Hindi para sa mga hindi mananampalataya. Lahat ng ating pinag-aralan para sa mga simbahan. Ibig sabihin, itong mga kausap ng Panginoon ay yung mga taong nasa simbahan. Kumilala sa Kanya, marahil yung iba hindi pa ganun malalim ang kaugnayan. Pero in short, believer sila eh. Believer sila, kaya lang kailangan pa ng emphasis sa holiness, accountability, love, and obedience. Yun. Kumilala na sila. May pagkakilala sila, kaya lang may mga areas for growth. Hindi po evangelistic ang mga pagsulat ng ating Panginoon doon sa mga simbahang ito. Dahil lahat tayo, katulad ng mga simbahan na napag-aralan natin, meron tayong mga areas for growth. Amen po ba? May mga kailangan pang i-grow sa ating buhay, pero ang sabi ng letter, kailangan nating makinig. Kung hindi, may warning ang Panginoon, pero at the same time may reward. Ang tanong, anong magiging tugon mo? Kahit patuloy nang nananawagan ng ating Panginoong Jesus. At nakita na natin na napakaraming mga warnings, commendations, criticism, yung 6 na simbahan kung tayo'y nakasubaybay. At ito na yung huli. Ngayon, ito ang huling panawagan sa atin. Na makinig ang may pandinig. Ito po ang challenge. Kapag po tayo'y nakakapakinig, pero hindi tayo tumutugon, lalo lang nagdadal or lalong nagkakakalyo ang ating spiritual na pandinig. Mas lalong habang tumitigas ang ating puso, mas lalong mahirap mag-respond sa Panginoon. Pero ang maganda, ang Panginoong Jesus at ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo tinitigilan. But again, ang panawagan ng Scripture, today is the day of salvation. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. So, umpisahan po natin. Sabi dito, binasa natin kanina sa Tagalog, basahin natin sa English. To the angel of the church in Laodicea, ito ang sinulat. These are the words of Amen, the faithful and the true witness, the ruler of God's creation. Every letter ay nagsisimula sa pagpapakilala kung kanino nanggaling yung sulat at ano yung description sa sumulat. At alam naman natin na ito'y instruction kay John na isulat ni John, pero galing to sa ating Panginoong Jesus. So ito ang salita ng ating Panginoong Jesus, pero i-describe siya as the Amen, the faithful and the true witness, and the ruler of God's creation. Ito yung simula niya. So He is the Amen expressing certainty and authority. Jesus is the affirmation and the fulfillment of God's promise. Pag sinabing Amen, di ba, pag nagpe-pray tayo, Amen. Di ba? Amen. Alam nyo ba, pagka nag-Amen tayo, I hope naturo na ng ating mga D-group leaders, when we say Amen, we agree. We affirm. Yan. Kaya wag din Amen ng Amen kapag kunyari, medyo may narinig kayo sa Facebook or sa, tapos, wow, very emotional. Amen, amen. Ibig sabihin, kino-confirm nyo yun. Paano kung hindi siya truth? When you say amen, you affirm, you agree. That's why when we pray as a congregation, everybody says, amen. O, di ba? Pero when we say amen, hindi lang siya parang nakaugalian na natin. Walang laman. When we say amen, really, amen. Yes, Lord. Amen? Amen? So, ibig sabihin lang, ako ang Panginoong Jesus, ako ang nag-a-affirm at yung katuparan, ako yung affirmation at fulfillment ng mga pangako ng Diyos. Ako ang faithful and true witness. Jesus speaks with the perfect truthfulness and integrity. Siya ay tapat at siya ay a person with integrity. Hindi siya deceived. Kasi makikita natin ang problema sa Laodicean ay mga self-deceive sila. Kaya may kinalaman din yung kanyang mga sabi na description doon sa sitwasyon ng mga simbahan. Wait lang. Wala lang po, wait lang. Yan.
So, panghuli po ay, wait. Yung ruler of God's creation, siya ang origin at may authority sa lahat ng nilikha. Alam naman natin na yan. So, ano yung sumunod? So, ito yung Christ description or Christ identity. So, ang susunod po, ito yung sinasabi niya sa verse 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. Basahin po ulit natin kanina sa Tagalog. Alam ko ang iyong mga gawa. Hindi ka malamig ni mainit. Nais kong ikaw ay malamig o mainit. Kaya ikaw ay maligamgam. Hindi malamig ni mainit man. Iluluwa kita. Kaya dahil ikaw ay maligamgam, hindi malamig ni mainit man, iluluwa kita. So, ito po ay figure of speech. Hindi dapat natin to interpret ng literal. Kaya we will talk about the context. Pagka ba sinabing mainit, ano yung nasa isip nyo? Active sa church. Pag sinabing malamig, inactive, hindi nagsisimba. Hindi po ganyan ang interpretation dito. Dahil ang kausap ng Panginoong Hesus, mga nasa church. So hindi usapan dito kung inactive ka or active ka. Ang kausap nga dito, mga active. Pero gusto ng Panginoon, malamig ka o mainit ka. Figure of speech, how to interpret this passage. Pag ba, hindi na ako nakakapag-church, nalalamig na ako. I mean, sure, pero hindi po yun ang ibig sabihin ng passage. So, pag-aralan po natin. Una, sabi ng ating Panginoong Hesus, I know your deeds. Alam ko ang iyong mga gawa. What principle can we get from this praise? Sabi dito, what we think about ourselves may be wrong. Kung anong nasa isip natin sa ating mga sarili, pwedeng mali. Magaling ako, goer na ako, mature na ako. It could be wrong. Kasi si Christ, sabi niya, alam ko ang inyong mga gawa. Christ see beyond appearances. He knows our true spiritual state. Meaning, siya ang nakakaalam ng totoong kalagayan nating spiritual. Naalala ko yung sinabi nung mga nagkiklaim na tagasunod ni Jesus doon sa Matthew, nandun din siya, makikita rin din siya sa Luke. Sabi niya, Lord, nagpalayas kami ng mga demonyo. Lord, ginawa namin itong mga bagay na to. Hindi. Lumayo kayo. Hindi, wala akong kaugnayan sa inyo. So, anong basis ng ating kaugnayan sa Panginoon? Ang sabi dito, what we think about ourselves may be wrong. Diba? May kasabihan nga, joke lang po ito. Hindi ko maiba to eh. Lalo na sa mga asawang lalaki. Ito tip. Pag mali ka, mali ka. Pag mali si Mrs., mali ka pa rin. Para maging maganda ang pagsasama. Biro lang. What my point is, we could be wrong. Kailangan natin si Mrs. Or, mga Mrs., we could be wrong. Kailangan natin si Mr. Or, church leaders, pastors, ako, I could be wrong. Kailangan namin kayo. What's our true spiritual state? Ngayon, yun yung binabanggit. At mapapansin nyo, kung balikan nyo lahat ng ating pinag-aralan, laging nagsisimula sa pagpapakilala at laging sasabihin, I know. Napansin nyo ba yon? I know. God knows. So, sa umagang ito, I don't know, but God knows. Sabi mo nga sa katabi mo, I don't know, but Jesus knows. So, Jesus knows.
Ano daw yung alam ni Jesus? Yan. Alam ko ang inyong mga gawa, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Maligamgam ka. At dahil hindi ka mainit o malamig, isusuka kita or iluluwa kita. Ang sabi ni Jesus, kung ang interpretation natin ng malamig ay active at ang malamig ay inactive, ay may sinabi dun sa passage na mabuti pang ikay malamig at mabuti pang ikay mainit. So, ibig bang sasabihin ni Jesus, ay okay lang na maging inactive. Kasi ang interpretation ko na malamig, inactive. So, sabi ni Jesus, pwede pala eh. Mas gusto pala niya. Nakuha nyo? Pero hindi po yon ang interpretation. We need to understand the context. Pag-usapan natin ang context. Paano malalaman? Kailangan intindihin natin yung location ng Laodicea. Saan siya nakapwesto? Anong geographic struggle niya doon sa mismong pwesto niya. So, ang Laodicea Church po ay napakayaman, gaya ng binanggit ko kanina, pero wala silang water supply. Mayaman sila pero wala silang source ng tubig. Kaya ang nagkarlan, totoong mayaman. Amen? Kasi may mga bukal pa tayo kahit papano, di ba? Pero ang Laodicea, though marami silang napoproduce na black wool, meron sila sa medical field ng ointment para sa mata at marami pang ibang source ng income ng city, wala silang tubig. Yun yung problema. At nakapunta na po sila Ate Maloy. Sana all. Hindi ko sure kung tama, kung ito nga yung itsura ng water system nila. Nakita ko lang sa internet, pero iba pa rin yung face-to-face. Kaya mag-ipon tayo, no? Maganda rin makapunta sa 7 churches. Hindi ko alam kung ito yung itsura. Ang point lang, gusto ko lang ipakita, meron silang water system. Kumukuha sila ng tubig sa dalawang kalapit na lugar. From Hierapolis at sa Colossae. From Hierapolis. Kaya lang, hindi sapat yung isang lugar lang na kukunan nila. Kasi hindi ganun kasapat para sa bayan nila yung water supply kapag kumuha sila sa isa lang na bayan, nakalapit na bayan. Kaya kumukuha sila sa dalawang lugar. Kaya lang ito yung problema. Kinukuhanan nila ng tubig yung Hierapolis. Ang Hierapolis mayaman sa hot spring, parang Los Baños. Puro hot spring. Tapos, yung Colossae naman, puro cold spring para nagkarlan. Ano kaya ito? Para dito yan. Los Baños, Kalawan? Parang gana. Hierapolis, mainit na tubig. Tapos sa Colossae, malamig na tubig. Pagdating sa Laodicea, maligamgam. Naghalo sila. Kaya yung letter pong ito kasi ay ang kausap niya Laodicea. Kaya nagigets nung original audience kung anong ibig sabihin ng original writing. Kaya tayo talaga pag nag-interpret, we need to be very cautious. So, kasi hindi to original para dun sa kultura natin or location natin. So, ganun po. Ngayon, alam ng mga taga-Laodicea yung pakinabang ng maligamgam na tubig. Kahit sila mismo, ayaw nila nun. Ayaw nila nung ganong lasa or even nung pakinabang. Bakit ito nagmamatter spiritually? Jesus used their real life situation, so ganun yung kondisyon dun sa bayan na yon, para i-describe yung totoong kondisyon nila spiritually. Jesus always used figure of speech, metaphors, simile, diba? Sa English, mga ganyan. Mga kwento, mga symbols to teach us a lesson with para sa particular na truth. And specific sa Laodicea Church. At alam na alam ng Laodicea Church yung ibig sabihin nito para sa kanilang sitwasyon. So,
Meaning, sana hot ka na lang, sabi ni Jesus, sana mainit ka na lang or gusto ko malamig ka na lang o mainit ka na lang. Hindi ibig sabihin maging active ka o inactive. Ang ibig sabihin nun, sana hot ka, meaning yung water, yung hot spring is good for healing. Right? Ako, minsan, pagka naisasama nila Pastor Voltaire, minsan may mga meeting at natutuwa ako pagka napapapunta kami sa may mga bathtub. Wala kasi kami nun. At pag napapapunta ako sa mga hotel sa may bathtub, talagang nagbababad ako sa napakainit na, kasi alam mo yun, medyo middle age na, iba pala iba pala yung mga teens, kaya yung mga teens talagang, kasi minsan nasakit-sakit na rin yung mga kasukasuan. So paano pa kaya yung mga nanay at tatay natin? Kaya ibig sabihin, ang point lang, may malaking pakinabang yung mainit na tubig, right? Lalo na sa mga masasakit na katawan natin. So ang sabi ni Jesus, I wish that you were hot, passionate, and useful for healing and warmth. Or cold, I wish that you are cold. Sana malamig ka na lang, sabi ni Jesus. Ano yun? Refreshment and purposeful. Nakaka-refresh. Diba? Pag uhaw ka, dry na yung o kaya pagod ka. Pag inom mo na mga lamig na tubig, refreshing. Right? Ano sinasabi ni Jesus? Sana mainit ka, sana malamig ka. Sana nakaka-heal ka, sana nakaka-refresh ka. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Nakaka-refresh ba tingnan yung mga katabi? Yan. Ito ang point. Ito yung point. Ito yung point ni Jesus. You are in the church. You are people in the church. Pero hindi na kayo nakaka-refresh ng iba. Hindi na kayo nakaka-heal ng iba. Useless kayo. Kaso-kaso ka. Medyo yung figure of speech parang medyo ang negative. Pero ang point nung I will spit you out of my mouth, ang ibig sabihin lang ni Jesus ay hindi siya katanggap-tanggap. Kaya wag mo sabihin yung mga inactive na bumabalik sa church o mga may makita nating nasa labas na merong season. Wag namang sabihin pag ang interpretation na, ay, naku, napakaya, isusuka yan ng Panginoon. Let's be careful how we use language. Ang ibig sabihin lang, nung I will spit you out of my mouth, that's a figure of speech which means hindi siya katanggap-tanggap. Yun lang yung sinasabi ni Jesus. Hindi siya, useless siya. Parang hindi siya masarap. Nakakasuka. Hindi nga nakakagamot, hindi nakaka-refresh. So, lukewarm means a reference to their spiritual indifference and self-satisfaction. Wala silang pakialam. Okay ako, self-satisfied ako. Indifference means, okay ako. Wala akong pakialam sa vision and mission ng Christ to the Philippines. But I'm here, I'm doing it, I show up, but I don't care. Pero hindi yun halata. Hindi natin yun na. Si Jesus lang na nakakakita nun. Jesus knows your spiritual state. Our spiritual state. You're lukewarm. Yun yung binabanggit dito ni Jesus. So, anong principle lang makukuha natin dito sa mga figure of speech na ito, mga languages na nakita natin? Lukewarm faith is unacceptable or repulsive to God. Principle, indifference, yun nga, yung indifference meaning we don't care. Or spiritual complacency displeases God. God desires passionate and wholehearted devotion. Hindi pwede yung pwede na. Meaning, it's either, ang sabi ng ating Panginoong Yahweh doon sa Old Testament na dinala na message ni Pastor Norman, di ba? Anong sabi niya? Kung ang Panginoon, ang iyong Panginoon, sundin mo siya. Kung si Baal,
Di sundin mo siya, pero wag ka magpatalon-talon sa dalawang kuro-kuro. Wag kang medya-medya. Kung si God ang Panginoon mo, sundin mo siya. Hindi pwede, yung pwede na. Spiritual complacency. Be wholeheartedly devoted to God. Mamaya tayo magbigay ng challenge and application patungkol sa mga principles na ito. Let's move on to verse 17. You say, I am rich. So, lukewarm sila sa kadahilan ng ito yung sinasabi nila sa kanilang sarili. Dahil sila ay mayaman, I have acquired wealth, yung sinasabi nila, meron akong nakuwang kayamanan at wala akong pangangailangan. Wow, grabe. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Yung nagsasabing, okay na ako, wala na akong pangangailangan. Ang pinakamatindi, they are doing the religious thing, pero in their hearts, they don't need God. Now, mahirap makarelate kasi hindi tayo mayaman. Katulad nila. O yung ilan lang siguro. But, anong pwede nating makuwang lesson dito? It doesn't mean, minsan nga kahit hindi tayo mayaman parang wala pa rin tayong pangangailangan sa Diyos Mas matindi yun. So, ang problema nila, deceived sila. The church thought they were self-sufficient, mirroring city's prosperity. Ang diagnosis ni Jesus, they were wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Kahit sinasabi nilang, okay kami, wala na akong pangangailangan. At ang matindi, wala na akong pangangailangan sa Diyos. Pero kita ng Diyos ang totoong spiritual state nila. Ang akala nila okay na sila, pero ang totoo, hindi. Kahawa-awa, kaabag-habag, bulag, at hubad. Yun po yung sinasabi dito. Ano yung principle? Self-sufficiency leads to spiritual blindness. Material wealth can deceive us into thinking we don't need God. True riches are spiritual. True riches are spiritual, not financial. So, ito yung condition ng Laodicea. But as I contemplate, paano sa status natin? Self-sufficiency can, pwede siyang makita sa iba't ibang form. Honestly, just to be transparent with you, I have the tendency to be self-sufficient. Ako mismo. Yung kaya ko na, nagagawa ko naman ng mga bagay-bagay, mas mahirap nga yun Yung may nagagawa ka na hindi nagagawa ng iba. You can have a tendency to be self-sufficient. Ang problema nito, nakakabulag siya. Kasi pride yun I don't know about you. Mag-reflect tayo. May mga pagkakataon bang we act as if we don't need God? That's self-sufficiency. How's our prayer life? When we don't pray, we tell God, I don't need you. That's the reality. Or, kamusta? Marami na ba tayong alam para hindi tayo magpaturo sa iba? Those who don't consult and yung hindi nag-teachable, kung tayo may ganong attitude, alam nyo ba ang tawag doon? Self-sufficient. Yung meron kayong pinagdadaan ng kasalanan, pero ayoko sabihin, kaya ko naman to. Kaya naman namin to. Hindi ko na isasabihin sa mga accountable partners ko or accountability group or leader or pastor, I can solve it on my own. That's self-sufficiency. Nakukuha niyo po ako? Are you still with me? Amen?
Yung pumupunta tayo sa church but we don't really have the appetite for the Word of God. I go to church but wala akong pagsusumikap maintindihan ang salita ng Diyos at makinig sa salita ng Panginoon. That's self-sufficiency. You just go through the motion. You don't need to be wealthy or rich just para makarelate lang sa Laodicean church. Pero sa kanila kasi, yun yung problema nila. May kaya sila. Siguro, pag naging mayamang simbahan na tayo, baka balikan natin tong teaching na ulit na to, no? Meron talagang tendency, no? Pagka mayaman ang isang simbahan. So, napakayaman ng simbahan nila, pero wala na si Jesus sa loob. Kaya yung figure of speech, di ba? Kumakatok ako sa pinto. Now, let's move on to verse 18. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich in the white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so that you can see. Makita niyo po, mayaman sila sa ginto. Gumagawa sila ng black wool. Yun yung production nila. Meron silang ointment sa mata. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, bumili ka sa akin ng gold. Totoong gold. Refined with fire. Marami silang gold, pero ang sabi ni Jesus, weird, bumili ka sa akin ng gold. Para maging mayaman ka. Pero literally mayaman na sila. Spiritually poor kasi sila. Kaya sabi ni Jesus, sa akin ka bumili. Sa akin ka kumuha ng puting damit. Mayaman sila sa paggawa ng black wool. Pero sabi, kasi yung mga black wool, di ba, yun yung sa tupa. So, pang-produce ng mga damit, coat. So, mahalin yung ganong klase ng wool. Pero ang sabi ni Jesus, sa akin ka kumuha ng puting damit para matakpan yung iyong kahubaran. At ang sabi pa ni Jesus, sa akin ka bumili ng salve ointment sa mata para totoo kang makakita. Nakita niyo yung relationship? Nung totoong context ng Laodicea. Ang sabi ni Jesus, oo, mayaman ka sa gold or sa resources, mayaman ka sa black wool at saka sa ointment sa mata, pero bumili ka sa akin ng totoong kayamanan. Kumuha ka sa akin ng totoong kayamanan. Dahil totoo, mahirap ka talaga. Mayaman ka lang panlabas, pero bagsak ang spiritualidad mo. Yun yung sinasabi ni Jesus sa Laodicean Church. Kaya ang sabi dito, yung gold refined in fire, yung true spiritual wealth, yung faith. Have faith in me. Bumili ka sa akin ng totoong righteousness. Sa akin lang makukuha yung totoong kalinisan, totoong righteousness, at yung totoong spiritual insight. Yung totoong mata para makakita ka ng mga bagay-bagay. Kasi bulag ka spiritually. So nakukuha nyo na po. Are you still bearing with me? Dahil talaga mga symbolic kasi ang revelation. Pero nakakukuha nyo naman, So, verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. Again, kahit ganito ang Laodicean church siya ng Panginoon. Yan ang hindi ko maintindihang attitude ng Diyos eh. Na kahit ang dumi ko, dahil anak niya ako, gagawa siya ng paraan para lang sa akin. At ito yung panawagan ng Panginoon sa simbahan niya. Again, those whom I love, I rebuke and discipline. Hindi nire-rebuke ng Panginoon ng hindi niya anak. Kaya pag hindi tayo napapalo, it's either hinahayaan tayo or hindi tayo anak. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock.
If anyone hears my voice and open the doors, I will come in and eat with that person and they with me. Kumakatok ako, nasa labas ako ng pinto, kumakatok, papasukin mo ako. Kasi, ang ibig sabihin, they are doing the religious thing, but there is no Christ in there. Jesus is not with them. That's the image na gustong ipaliwanag ng ating Panginoong Jesus sa church ng Laodicea. Kaya imagery ang ginagamit niya. So, Jesus' rebuke is not rejection, but a loving correction meant to restore them. Kaya salamat po sa mga nagpapadisiplina. Natututo talaga. Nakikita mo yung growth. Be earnest and repent and a sincere turning away from pride and apathy. So, sabi ni Jesus, ito yung invitation niya, here I am, I stand at the door and knock. This is a deep personal call. Jesus desires fellowship. Anong pagkakaiba ng relationship sa fellowship? Ako po ay may relationship kay Ninya. Anong relationship namin? Asawa. Pupunta ako last week sa, ano nga ba yung pinunta na? Panganiban. So for 3 to 4 days yata yon, wala ako doon. Hindi ko kasama si Ninya. Magkalayo kami. May relationship pa ba ako sa kanya? Asawa ko pa rin siya. Pero wala kaming fellowship ng mga oras na yon kasi hindi kami sabay kumain. Pero nagpe-fellowship kami online kasi nag-celebrate kami ng anniversary, kaya lang nasa malayo ako, pero nauna na ako. Kailangan unahin mo siya. Dahil pag umuwi ako galing ministry, lagot ako. Kaya dinate ko na siya beforehand. So, kahit online, tinatawagan ko siya and we still have fellowship. Pero kung hindi ko na siya kinakausap, hindi ko na siya dinedate, hindi na kami magkasabay kumain. Though we have the relationship, but we don't have fellowship. Now, alam niyo na pagkakaiba ng relationship sa fellowship. Jesus desires fellowship, not outward religion. Anong sabi dito? I will come and eat with that person. I love the picture of Jesus eating with us, or lalo na sa akin. In Psalms 23, but the Lord is my shepherd, I shall not want, He make me lie down in green pasture. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You prepare a table. Jesus is preparing a table to eat with Him. Alam niyo, one time nag-devotion, matagal na panahon na din-devotion ko yon, and I see a picture of me eating with Jesus in the presence of all these enemies. Like, may mga pagkakataon si Satan will try to condemn you, to attack you, to hinder you. But the picture of Jesus na gusto niya ng intimate na relationship with us. And it's very comforting. Outside religion is nothing, meaningless. Jesus desires a continuous, active participation in a relationship or fellowship to express that relationship that you have. Nakukuha niyo po? I will not question your relationship with God. I believe that every one of us is a child of God. Amen? Kaya lang nakakaligtaan natin kumain kasama si Jesus. Pansinin niyo,
Ako, I enjoy eating with my family. There's something to that. I mean, hindi ko naman sinabing magkain na natang tayo palagi, tsaka hindi group natin. Hindi, I mean, pwede yung self-centered, pwede yung ano. But the point is, when you eat, you fellowship. Correct? Naalala ko, hindi kami used to eat, kinalakahan ko, hindi kami used to eat na sabay-sabay. But now, praise the Lord, nag-grow na kami as a family. Pero, ang awkward, yung may mga kasabay akong kumain kapatid ko, parang doon na lang ako sa ibang table. I mean, because we're not used to it. Pero ngayon, kahit nga kagabi lang, nagkakakwentuhan kami. So, there's something with that fellowship. And Jesus wants a real fellowship with you. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Jesus wants you. Jesus wants you more than your good deeds. He don't want you to become a better person para lang masabing katanggap-tanggap ka sa Panginoon. No. Jesus wants you and He will make you a better person. He wants an intimate relationship with us more than anything. At ang sabi, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. A staggering promise. To those who overcome will share in Christ's authority and glory. Victory here means repentance, faith, and renewed devotion. Yung alam niyo yun, minsan pag inisip nating victory, masyadong bongga. Yung repentant heart, yung pagbabalik loob sa Panginoon, yung pag-ignite ng muling devotion sa Kanya, victorious na po yun, mga kapatid. Victory na po yun. So, for our practical application dun sa mga nakita nating principles kanina, iisa-isahin ko. And bago tayo magtapos, so this will be our challenge. So balik tayo. Ask this question. Do a heart check. Am I lukewarm? Ask. Itanong sa sarili, am I spiritually apathetic? Wala akong pakialam sa spiritual condition ko. Or am I passive? Just going through the motion. Yung, wala lang, nakasanayan na lang sumimba. You just, everything is routine, a routine for you. I-check natin to, o gawin natin ito. Set aside a time. Ito mga kapatid, lalo na po kung matagal-tagal na kayong, nagpe-pray kayo pero, Lord, thank you sa araw na to, tapos sleep. Pag-ising, Lord, thank you, good morning. Trabaho. Kung matagal-tagal na kayong hindi talaga nagkaroon ng one-to-one with Jesus, gawin nyo siya ngayong linggo. Pwede ba yon? Hindi ko i-check. Mahirap i-check yan eh. Pero si Jesus alam. Pero I challenge you. A real challenge. You want a renewed devotion to God. Set aside a time with God and evaluate your relationship with Him. Evaluate your passion for Christ. And ask the Holy Spirit to reignite it. Just do it continually. Continually. Even you don't feel doing it, I tell you, dadating si Jesus dun. I tell you. Hindi mo lang alam kung kailan, hindi mo lang alam kung just be consistent and purposeful to meet Jesus. Gawin niyo siya. Pangalawa, confess the illusion of self-sufficiency. I-confess natin na tayo'y minsan o madalas parang umaaktong hindi natin kailangan ng Diyos. That's self-sufficiency. Itanong nyo sa inyong sarili, do I rely more on my resources? May pera naman ako. May kakayanan naman ako. Comfortable naman ako. Bakit pa ako mag-evangelize? Baka ma-reject pa ako. Hello? Do I rely more on my skills, resources, and comfort more than God? So, practice. Practice dependence. Every day.
bawat araw, ito ang itanong nyo, Lord, what do you want me to do through me today? Anong gusto mong gawin mo para sa akin ngayong araw na to? Every day, you ask before you, Lord, anong gusto mong gawin? Hindi yung, Lord, gawin mo to para sa akin. Lord, gawin mo to para sa akin. Lord, may problema ako sa ganito, baka ibigay mo to. Lord, kailangan ko nito, Lord. I mean, walang masamang mag-ask ng petition. But that's a long infancy ng prayer life natin. Mga babies lang ang nagpe-pray ng para lang sa kanilang lagi sa sarili. But those who mature, they will always ask, Lord, what do you want me to do? You want me to do. Yung gusto mo, hindi yung gusto ko. So, practice. Lord, what do you want me to do today? And number 3, invite Jesus back into the fellowship. I-ask. Ito ang itanong natin sa ating sarili. Is Jesus really the center of my life? And sa leadership ng church na to, sa amin, mga pastor, is really Jesus the center? Or nasa isang tabi lang siya? So, ito yung practice natin. Personally, do meetings with people, D-group, mentorship, magplano ng mga araw with intentional prayer that inviting His presence. So, ibig sabihin, una, magplano, mag-set ng time to meet Jesus, inviting His presence. And then, makipag-ugnay sa mga kasama dahil, syempre, minsan, we could be wrong. And napakahalaga na, yung iba ay magbigay ng input sa atin kung ano yung spiritual condition natin. Baka masabi nilang, akala natin, nandyan na si Jesus sa buhay natin, pero wala pala. Alam niyo, isang napakasarap na rebuke na natanggap ko, matagal na panahon na, talagang parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagsisimula akong magbasa ng Bible, nagsisimula akong mag-aral ng maraming theology and books, and I mean, hindi ko alam na nagkaka-pride na pala ako sa aking sarili. Pero hindi halata kasi wala pa akong ganun sa involvement sa ministry. Nagsisimula pa lang ulit kami ni Ninya noong time na yon. Pero kitang-kita ni Ninya yung kaadikan ko sa mga bagay-bagay. Na maganda naman, spiritual pero self-centered. Alam niyo, sabi niya sa akin, one of our, simple, kasi meron kaming every night na devotional noong mga panahon na yon, and isang binanggit niya na, alam mo, para ka ng, self-righteous ka. Wala pa nakapagsabi niyan sa buong talambuhay ko, Self-righteous ka. Kasi parang feeling ko noon, ang dami kong alam, no? Hindi naman talaga ako nag-aaral ng formal, pero feeling ko, mas magaling pa ako sa iba. Ganun yung dating. Pero hindi ko yung nakikita. Nung una, ayaw kong tanggapin. Parang gusto kong mag-init yung mukha ko. Parang, hindi ako yan. Pero hindi ko ni-resist. Kasi alam kong, parang nung time na yun, nakita ko talaga. Oo nga. Buti na lang, nung time na yun, na-rebuke na ako. Kung hindi, baka nadala ko dito yan. Magkakalat ako dito. Tapos nilagay niyo ako sa leadership position. Naku, kalat tayo. So, praise the Lord doon. Pero napakahalaga ng may nakakakita. Malayo ka na sa Panginoon, kapatid. Bumalik ka na. Parang ganun ba? So, invite Jesus in. And number 4, pursue true riches. Ang totoong habulin natin, yung totoong kayamanan. Walang masama sa kayamanang material. Pero if it will cost you your spiritual life, you need to think twice before making or continuing a path of pursuing the riches of the world. Do I value spiritual growth more than material
success? Pinahahalagan ko ba yung totoong kaugnayan ko sa Panginoon, yung kalaliman ko sa paglago sa aking kaugnayan kay Jesus, o ang mas pinapahalagan ko yung mga bagay na kailangan meron ako? Evaluate your priorities. Invest, ito yung i-practice natin, invest time in what builds your faith. Anong totoong invest? Saan ka totoong nag-i-invest? Again, I'm not talking, hindi ko po parang sineset aside yung ating finances kasama sa ating discipleship journey yan. But again, if it will cost you your spiritual health, it's better to be poor materially than to be poor spiritually. But if you're growing spiritually, God will help you manage everything. Relationships, finances, friendships, family, whatsoever. God will help us. But saan natin ini-invest talaga ang buhay natin? Napopromote tayo sa maraming bagay except kay Jesus. So invest your time in prayer, Bible reading, discipleship, and of course, generosity. So, yan. Yun po ang ating application. Do a heart check, confess the illusion of self-sufficiency, and invite Jesus back in, then pursue true riches. So, I hope God speak to you right now. Tayo pong lahat tumayo at ang prayer ko, lagi pong sinasabi sa mga letters, everyone who has ear, let them hear. Hawakan nyo nga yung mga tinga nyo. Nakarinig ba yan? Nung mga pitong linggo tayong nag-usap patungkol sa pagdinig. But again, sabi ng ating Panginoon, sabi ng kasulatan, Jesus knows our deeds. Alam ni Jesus. And I pray that you would really pursue Him and have an intimate relationship with Him. So, bago tayo mag-transition sa ating pong pag-alala, paggunita po ng communion, let's be reminded of Jesus' words to the church in Laodicea. The words that both challenging and deeply loving. It challenged us, but it is a loving invitation. Anong sinabi doon? Revelations 3:20, here I am. Narito ako, sabi ni Jesus. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with me, and eat with that person, and they with me. Who wants to have a real fellowship with Jesus? So I invite every one of you who really wants to grow in their relationship with Christ to close your eyes and reflect. Jesus invites us into a fellowship, into forgiveness and intimacy with Him. Pero kailangan nating itanong sa ating mga sarili, tayo ba'y naging lukewarm na? Comfortable, complacent, and distant. Namumuhay na ba tayo na parang hindi na natin siya kailangan? Though we don't say it, but in our actions, in our priorities, have we started to live like we don't need God? Marami bang beses na binabaliwala natin yung katok niya? So take this moment and ask God to reveal any area in your heart that needs to return to Him. Ano yung mga pangungusap sa iyo ng Diyos? Kayo na lang po ang nakakaalam nito. Just talk to God. Anong area ang gusto mong pasukin ng Panginoon pero nang-aalinlangan ka? Marahil nakapasok na ang Panginoon sa
bakuran, sa sala, pero may mga rooms pa sa buhay mo, ayaw mo siyang papasukin. Ayaw mong pakialaman niya yung area na to. Mga kasalanan na pwedeng gustong-gusto mo pa, pero alam mong ayaw na ipagpatuloy ni Jesus. Pero hawak na hawak mo pa rin. Pero kinakatok ka ni Jesus. Tigil mo na yan, anak. Alam kong hindi ka naman masaya. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo. Invite the Lord to reveal what is in your heart. Alalahanin natin na ang Panginoon is always open and He is always inviting us over and over again. That's how the Lord loves us. And as we do our communion, let's remember the words of Hebrews chapter 4 verse 16. Let us approach the throne of grace with confidence. That if we need mercy and grace, we will be able to receive it. We approach the throne of grace. Come to the throne of grace and you will receive mercy and grace. Lord Jesus, we open the door of our hearts again today. Forgive us for the times we've grown lukewarm or distant. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami naging maligamgam o naging malayo na sa iyo. Renew our passion. Restore our fellowship with you. And thank you, Lord, for always inviting us, for always knocking at the door, for always loving us. Thank you for sharing this table with us. And as we partake this symbol of your body and yung iyong dugo, this will remind us that you want a real fellowship with us, that you offer your body so that we can restore back dun sa original na kaugnayan sa iyo, sa gusto mo, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, that your body broken for us so that we may be whole once again. Thank you, Lord Jesus. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sa ngayon, pwede na po tayong umawit at pumila para kunin po ang simbolo ng mga elemento po na nasa unahan.